So, good morning everyone. I'm Shalomay Sanggalan. I'm here to represent you the Module 2, Safety in Agricultural and Fishery Operations. Lesson 1, Safety Measure in Farm Operations. So, here are the learning outcomes. So, at the end of the lesson, the students should be able to first, identify common hazards in agricultural and fishery operations. Second, demonstrate proper handling of agricultural and fishery tools. Value the importance of protecting oneself and others. So, first, apply appropriate safety measures while working in farm. So, dito, sinasabi na maraming hazards ang meron sa isang farm. So, kung yung isang farmers hindi siya aware sa mga dapat na mangyari o kung ano mang maging cause ng injury, diseases, or even death. Kaya, mahalaga na ang mga farmers ay laging nag-a-apply ng mga appropriate safety measures habang nagtatrabaho sa bukid to prevent accidents. So, next is yung hazard, risk, and exposure in the farm. So, papasok dito yung agricultural crop production activities. So, sinasabi dito na ang agricultural crop production ay maraming activities na ginagawa sa iba't ibang workplace. So, habang ginagawa natin ang mga ito, we are exposed to different kinds of risk. Ibig sabihin, bawat gawain ay may kaakibat na panganib. Kaya kailangan natin ng extra safety sa ating mga sarili. So, dito, madidiscuss din natin ang mga iba't ibang types ng hazards. So, una dito, ano nga muna ba ang hazard? Ang hazard ay mga bagay na may potential na makasama o makapinsala sa health ng isang farmer. So, ano naman ang risk? Ito naman yung chance or na isang hazard ay magdudulot ng injury or illness. So, sa madaling sabi, ang hazard ay bagay na makakasama sa mga farmer. And yung risk naman ay yung hazard na magdudulot ng injury o ng isang sakit sa isang farmer. So, ano naman ang exposure? Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng contact o nalalapit sa isang hazard. So, first, ito na ang mga types of hazard. So, una dyan ay ang physical. Mga hazard na galing sa environment tulad nga ng init, ingay o sobrang lamig. So, syempre, farmer ka, hindi naman ganon kalamig o farmer ka, so mainit at maingay dun sa place mo. And wala rin naman tayo nabalitaan na merong dito sa Pilipinas na sobrang lamig sa isang bukid. So, next dun is yung mechanical electrical. So, dito naman, pumapasok yung mga aksidente na mangyayari sa mga machines or yung kuryente nga. Then, papasok din dito yung pagkakaroon ng sugat dahil sa mga makina or sa mga electric shock. Kasi hindi rin natin sure kung mamaya yung mga kuryente pala na yun is may sira and yung makina. Hindi nagkakaroon din ng instances na naiipit yung iba dun sa makina. So, nagkakaroon sila ng sugat. So, next is yung chemicals. Chemicals tulad ng mga pesticides na pwedeng makasama kapag nalanghap o nadikit ito sa ating balat. So, pesticides, syempre farmer ka, nandun yung mga gumagamit ka ng pesticides para maalagaan mo ng maayos yung mga pananim mo. At minsan, hindi natin alam na allergic pala tayo dun sa ganong amoy. And pag once madikit din to sa balat natin is magkakaroon tayo ng infection. And next is biological. Mga galing sa living organisms like bacteria, virus, o kagat ng hayop. So, syempre, hindi tayo ganun ka-sure kung malinis ba talaga yung place na yon. And, ayan, nasa farm ka, meron dyang ahas, ganun, or kung ano namang species ng hayop. And, psychosocial environment. Ito ang last sa mga types of hazards. Mga factors tulad ng stress, pagod, pressure sa trabaho na nakakapekto sa mental health. So, syempre, hindi porket farmer ka, hindi ka na nakakaramdam ng isang stress o hindi ka nai-stress sa mga trabaho mo.
So, ito naman yung mga possible daw na emergency na nangyayari sa farm. So, sa farm, marami ding emergency na pwedeng mangyari. Tulad ng sunog, baha, bagyo. At dito, syempre, hindi naman maiiwasan na magkaroon nga ng sunog. Kasi minsan, meron din instances na merong mga farmer na ginagawa is nagkakaroon ng grass fire. So, sobrang gusto nilang mas maayos yung lupa nila is, di ba, pagkatapos na anihin yung mga tanim doon is sinusunog nila and ayun, doon nagkakaroon ng grass fire. So, sa flood naman, syempre, ito, disaster to, hindi to naiiwasan. So, pag merong bagyo, merong baha. So, naapektuhan yung ating mga pananim. So, andito rin yung machinery entrapment, electrical shock, snake or spider bite. So, chemical exposure, injuries, illness, and accidents. Lahat ng ito ay dapat paghandaan para maiwasan ng severe damage. So, sa emergency facilities naman, syempre, farmer ka, dapat meron kang available na mga facilities sa farm mo tulad ng deluge shower or yung paghugas natin sa ating mga katawan. So, eye wash station kung sakali mang matalsikan yung ating mga mata ng mga pesticides o kung anuman. So, next is firefighting equipment. So, ito kapag nga meron na nagkakaroon na ng sunog and first aid kit. So, dito, syempre, first aid kit, kailangan mo yan kasi once magkasugat ka, kailangan mong lunasan ng pangunang lunas yung sugat mo. So, these facilities help in responding quickly during emergencies. So, kaya kailangan na meron tayong facilities sa ating farm para maiwasan natin yung ganitong insidente. And handling chemical spills. So, kailangan may tamang equipment para makontrol at ma-handle ang chemical spills. So, this will prevent further damage sa tao at sa environment. And dito naman is yung emergency procedures awareness. So, lahat ng tao sa farm, including yung workers and visitors, must know and understand the emergency procedures. So, syempre, ikaw, hindi lang dapat, ikaw lang yung nakakaalam ng mga dapat na gawin kung meron mang insidenteng ganun. Syempre, ikaw, farmer ka, meron ka din nagiging bisita kung titingnan, kung bibili ng mga inaani mo, syempre, kailangan alam din nila yung mga emergency procedures para maiwasan yung mga ganitong aksidente. Dapat alam nila yung kanilang roles and responsibilities para maiwasan yung panic during these emergencies. So, training of workers. Ang mga workers ay dapat tinuturuan kung paano mag-respond sa emergencies. So, itong yung sinasabi ko na dapat yung mga workers mo alam din kung ano yung dapat nilang gawin. So, alam nila dapat yung sa facilities mo, yung location ng fire alarms, fire extinguishers, first aid kits, and paano dapat tumawag sa mga emergency services, which is yung hospital or yung mga ambulance. So, saan tayo pupunta for safe assembly? So, una dito yung following factors increasing risk. So, andyan yung age. Mas mataas ang risk ng injury sa mga bata, 15 years old and below. So, syempre, bata pa sila, hindi pa ganun nade-develop kung ano man yung meron sa katawan nila. So, minsan hindi nila kinakaya yung amoy ng mga kung anong meron sa farm. So, nabilang din dito yung mga matatanda, 65 and above. So, syempre, matanda na sila, hindi na ganun kalakas yung resistensya nila. And syempre, di ba kapag matanda na sila, hindi na dapat sila ganun lumalabas and dapat nasa bahay na lang sila. And ikaw mismo, kapag farmer ka or 65 and above ka na, hindi ka na dapat nagtatrabaho kasi doon makikita na baka mamaya hindi mo kinakaya yung sobrang init kasi nga bukid yon, open place siya and sobrang init doon and hindi mo makokontrol kung ano yung nangyayari doon. So, sa equipment and machinery, most farm accidents involve machinery. Yun nga, sa machinery, minsan hindi natin naasahan na nagkakaroon ng problema sa machine, naiipit o nagkakaroon ng kung anumang aksidente doon sa isang machine. Kaya importante ang proper machine guarding at regular maintenance based sa manufacturer's recommendation. So, dito, kailangan
alam mo kung ano yung dapat mong gawin kapag mayroong sira yung machine mo. And kailangan gumagawa ka din ng siguro mga every week na china-check mo yung machine mo. And dito, pupasok din dito yung farm works that involves using chemicals and hazardous tools and equipment. So, una dito yung spraying chemicals. So, maraming chemicals ang ginagamit sa farm. Like pesticides na nasabi ko na rin po kanina. Pesticides for fertilizing and pest control. Usually, i-spray ito kaya may risk na malanghap o dumikit sa katawan kung hindi mag-iingat. So, example ng chemical hazards, pag-spray during strong wind na pwedeng mapunta sa bahay o tubig. So, kapag kasi nag-spray ka and sobrang lakas ng hangin, pwede nga daw yun mapunta sa bahay o sa tubig na pwede mong inumin. Sa halip na maging malinis, nagkakaroon ng lason kasi nga, lason yung pesticide. Lason sa mga peste at ganoon din sa mga tao. So, nandito rin yung paghuhugas ng equipment na napupunta ang chemical sa drains o fans. Pag-iiwan ng chemical containers kung saan-saan. So, syempre, isa kang farmer, meron kang nakaprovide ng mga containers para dun sa mga chemicals na yun. So, sinasabi dito na hindi dapat natin iniiwan ito kung saan-saan. Ang mga ito ay dangerous dahil pwedeng makasama sa ating kalusugan at sa ating environment. In conclusion, mahalagang maintindihan ng farmers ang iba't ibang hazards at risks sa farm. With proper knowledge, training, and safety measures, we can prevent accidents, injuries, and even loss of life. Thank you po. Good day everyone, my name is Marian Zibayan and for today we will discuss about the farm works involving chemicals and hazardous tools. So, when we are working in a farm, we often use various chemicals and operate tools and equipment that can be dangerous. So, because of this, we need to be very careful and follow safety measures to prevent accidents and keep ourselves protected. So, paano natin mababawasan yung risk o panganib galing sa isang chemical? First of all, tamang PPE o personal protective equipment ang susi. So, dapat laging suotin natin yung mga proteksyon tulad ng respirator, waterproof na damit, rubber gloves, at sapatos. So, ito yung magiging harang natin o proteksyon para hindi dumikit o makapasok ang mga harmful substances sa ating katawan. So, pangalawa, tamang storage ay isa sa pinakaimportante. So, siguraduhin natin na nakalock at ligtas na lugar nakalagay ang mga chemicals para hindi mabuksan ng mga bata o kung sino man ang hindi dapat humawak nito. Iwasan din nating mag-spray ng chemicals kapag malakas yung hangin. So, bakit nga ba? Dahil baka mapunta sa ibang tao o sa mga pananim na hindi dapat o kaya naman ay bumalik sa atin yung gamot. So, mas delikado yon. So, dapat din natin alamin ang first aid. So, kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, so handa tayo at alam natin ang gagawin agad. At para organized, magkaroon tayo ng listahan ng lahat ng hazardous substances na ginagamit sa farm para alam natin kung ano-ano yon at paano sila hahawakan. Safe use of chemicals. Before using any chemical, we should always ask ourselves, it is really necessary? If there is another way to get a job done without using chemicals, that is always the best option. However, if chemicals are truly needed, try to eliminate the most hazardous ones or substitute them with the safer alternatives. If we cannot avoid using them, we must use the least dangerous option available. So, syempre, hindi mawawala ang tamang proseso sa pagtatrabaho at paggamit ulit ng PPE. Ito ay para sigurado na protektado tayo habang ginagamit yung mga gamot. At huli, magtago ng records o listahan sa lahat ng farm chemicals na ginagamit, binili o na-stock.
Importante ito para sa tracking at para alam natin kung ano ang meron tayo at kung kailan pa ito pwedeng gamitin. Applying appropriate safety measure while working in a farm. So one of the most important yet risky tasks in farming is land preparation using a tractor. So since these machines are heavy and powerful, we really need to be alert and aware of the possible danger to avoid accidents. So what kind of accidents happen? So when operating a tractor, there are a common hazard we need to watch out for. The operator or passenger might fall off the thrown out of the vehicle. So there is also a risk of being run over the tractor by itself by the equipment is towing like plows or harrows. And of course, there's always the danger that the tractor might overturn or tip over, especially when working on an uneven or slippery ground. So, paano naman tayo magiging ligtas? Para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, may mga simpleng rules na dapat sundin. So, una, laging magsuot ng seatbelt. So, akala natin wala lang ito, pero malaking tulong ito para hindi tayo mahulog. Kulang biglang may lubak at kung may umuuga ang sasakyan. So, pangalawa, siguraduhin na may wraps o rollover protective structure ang tractor ninyo. So, ito ay parang cage o bakal na nakapalibot sa driver. Kapag sakaling tumagilid ang tractor, ito ay nagpoprotekta sa driver para hindi siya madaganan o maiwasan ang malubhang injury o kamatayan. So, bakit nga ba magkakaroon ng aksidente tulad ng pagsagasa? So, madalas nangyayari ito dahil sa mga sumusunod. Una, bigla ang pagpreno o sudden stops na hindi inaasahan. O kaya naman ay pagdaan sa mga butas, bato para sa paggawa ng sobrang bilis o matulin na pagliko. So, ang mga ito ay pwedeng maging dahilan para mawalan ng kontrol ang driver at may masagasaan o matumba. Kaya sa kabuuan, ang paggamit ng traktor ay malaking tulong para mapabilis ang trabaho. Pero kasabay nito ang malaking responsibilidad din, disiplina, tamang gamit ng safety gears at pag-iingat sa pagmamaneho ng susi para makauwi tayo ng ligtas at buhay pa. How to prevent run-over accidents. So to keep everyone safe and avoid run-over incidents, there are important rules and practices we need to follow strictly. So first and foremost, never allow anyone to ride on tractor. Tractors are designed primarily for work and not for carrying passenger. So adding extra people increases the risk of them falling off and getting caught in moving parts, so which can lead to serious accidents. So, importante rin na pag-usapan ito ng mga trabahador. So, dapat alam ng lahat kung gaano kadelikado ang pagsakay sa traktor at kung ano ang pwedeng mangyari. Kapag alam nila yung risk, mas madali silang susunod sa mga rules. So, para laging paalala sa lahat, maglagay ng no rider stickers or decals sa bawat traktor. Ito ay para hindi makalimutan at para hindi na rin magtanong o sumakay ang sinuman. Lastly, if people really need to transported to the fields or remote work areas, provide of use other vehicles that are actually made for passengers, like trucks or cars. This way, everyone can travel safely and comfortably without having to risk their lives by riding on a tractor. So by following these simple steps, we can greatly reduce the chance of accidents and ensure that everyone goes home safely. Personal Protective Equipment or PPE. So, ano ang PPE at bakit nga ba ito importante?
Ang PPE ay hindi lamang basta damit o gamit na sinusuot natin. Ito ay nagsisilbing proteksyon natin laban sa mga sakit at disgrasya habang nagtatrabaho. So una, nakakabawas ng risk. Kung suot natin ng tamang PPE, nababawasan ang bilang at bigat ng mga injury at sakit na pwedeng makuha sa isang trabaho. So, pinoprotektahan tayo nito mula sa chemicals, init, o anumang delikado sa paligid. Nakakatulong sa productivity at kita. So, alam nyo ba na nakakaapekto rin ito sa negosyo? Kapag ligtas at komportable tayo, mas mabilis at maayos ang trabaho o mas tumataas ang productivity. At dahil mas maayos ang daloy ng trabaho, syempre tataas din yung profits o kita sa farm. So, sino nga ba ang dapat gumamit ng PPE? So, responsibilidad natin lahat ito, mga magsasaka, may-ari ng farm, at mga empleyado. So, kapag alam nating delikado ang gagawin at may mga hazard, siguraduhin nating lahat ay may suot ng PPE. Sa madaling salita, mas ligtas yung trabaho, so mas maganda yung kita ng isang farm. Personal protective equipment. Here are the common types of PPE and their uses. The first one is hard hat. This protect your head. So, when to use, it is prevent from injuries from falling objects or from accidentally bumping into the things while working. The second one is safety eyewear. This protects your eyes. So, it keeps dust, chemical, water, and small debris from entering your eyes. It is essential to prevent damage or injury to your vision. And the third one is ear muffs and earplugs. So this protects your hearing. So wear them when operating loud machinery or equipment. They use noise levels to prevent hearing damage or loss. So, ito pa ang ibang uri ng PPE at ang gamit ng mga ito. Mask, respirator, at gas mask. Protection natin ito para sa ating mga baga at paghinga. So, isinusuot ito kapag humahawak ng chemical, pesticide, o kapag maraming alikabok at usok. So, sinasala nito ang hangin para hindi tayo makalanghap ng masasamang bagay na nakakasama sa kalusugan. Protective suit. So, protection natin ito para sa buong katawan sa balat. So, isinusuot ito para matakpan ang buong katawan, lalo na kapag humahawak ng matatapang na kemikal. So, pinipigilan nitong dumikit o tumalsik ang mga delikadong likido o gamot sa ating balat. And the next one is safety gloves. So, protection ito para sa ating mga kamay. So, pinoprotektahan nito ang ating mga kamay mula sa mga sugat, gasgas, init, lamig, o chemical. Importante ito lalo na kapag humahawak ng matutulis na bagay o delikadong sangkap para sa isang trabaho. Safety shoes. So, protection ito para sa ating mga paa. So, isinusuot ito para hindi tayo masugatan o madaganan ng mabibigat na gamit. Pinoprotektahan din tayo nito kapag natapakan ang pako, bubog o kaya naman padulas na daanan.